Ano ang kailangan sa pag-aalaga ng ibon? Tara, pag-usapan natin to. At ganun din po sa mga katanungan ng ating kahabi na nahihilig din sa pag-aalaga ng ibon. So yun po ang ating pag-uusapan kung ano-ano ang mga kailangan sa pag-aalaga ng ibon. Okay po, mapagpalang araw po mga kahabi. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako na maliit lang na pabor na pakisuportahan naman ang ating bunting channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so kahabi, at ang topic natin sa video ito ay yung ano ang ating kailangan sa pag-aalaga ng ibon at yung paghahanda natin. Okay po, so ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Jason Ayuman. Sir, may mga contact po ba kayo sa mga breeder, seller? Gusto ko mag-alaga ng Indian ringneck. Okay po. So, yun ang magandang unang pag-iisipan natin na kung saan tayo kukuha ng ibon na mayroong mag-i-issue ng deed of acquisition. Siyempre, doon sa legal source. So, mga kahabi, sa gustong magsimula sa pag-aalaga ng ibon, ay doon po tayo kumuha sa legal source. Dahil yung legal source po, yun ang makakapagbigay sa atin ng deed of acquisition. Ano po yung deed of acquisition? Ito yung official receipt, deed of sale, at saka deed of donation. Okay po. So, kahabi Ayuman, ay pwede nyo pong kontakin ang ating mga kahabi na legit breeder at saka mga legal source ito. Sila po ay merong mga pang-out at meron nag-aalaga din sila ng mga nabanggit mo na ibon na Indian ringneck. So, pwede nyo pong kontakin si Axel Van Aviary ng taga Cavite. So, dumirekta na lang po kayo, message sa kanya. So, itong sa mga nababanggit ko kahabi, Jason Ayuman, at sa mga kahabi natin na gustong mag-inquire o mag-avail ng mga ibon sa mga legit breeder po, ay hindi naman to lahat. Ito lang yung mga ating mga nakausap. Ito yung ating mga nakilala at pwede nyo po silang kontakin. Sila po yung mga legit breeder po. Sila po ay mayroong CWR holder at W Farm permit holder. Okay po, so ito po kay kahabi Maicos Aviary na taga Bulacan naman po. Meron din po siyang mga Indian ringneck na inaalagaan. Meron din po kay kahabi Tin Navarro ng Antipolo po. So, pwede nyo pong kontakin. At ganoon din po si Ma'am Milet Lupena Escalona. Siya naman po ay W Farm permit ng Laguna naman po. Okay po, so sa the highest collection ng Quezon City po. So, pwede rin po kayong kontakin nyo. At kay Silver and Georgina Farm ng Sorsogon. Kay Ma'am Aina Aquini Aina Duana naman po ito. So, nakapag-avail na rin po ako sa kanya. So, kontakin nyo na lang po sa Sorsogon po. Sa Silver Georgina Farm. W Farm permit holder po. Si Ma'am Queenie Aina Duana. Tsaka sa last but not the least ay kay Eboy Sabater ng Cavite. So, maganda po mga ibon niya dahil mga unfit karamihan at maaamo po. So, pwede nyo rin po siyang pasyalan si kahabi Eboy Sabater ng Cavite po. So, hopefully, Jason Ayuman ay nakakuha tayo ng mga mapagtatanungan ng mga legit breeder and seller. So, okay po. So, yun po yung una nating hakbang na kailangan sa pag-aalaga ng ibon na makahanap tayo ng mga legal source. Okay po? So, yung pangalawa natin na kailangan, yung mga pangangailangan naman ng ating mga ibon. Okay po? Katulad ng cages, mga feederer, mga accessories, at mga nest box, at mga pagkain. Kailangan talaga yan. Tapos po, ay yung budget at yung paglalaanan. At kailangan din natin pag-isipan kung ilan yung aalaga natin, kung ilang piraso, at kung anong species po. Okay po? So, yun po ang kailangan natin
para sa pag-aalaga ng ibon. At ganoon din po sa katanungan ng ating kahabi na si NextTube TV. Master, parakit po ba need pa kumuha ng permit? Sana masagot at paano naman po kung pet keeping lang yung parakeets, need po rin ba ng permit? Okay po, so yung parakeet po, yung tinatawag na Bargerigar. So kahabi, NextTube TV, yung parakeet po ay Bargerigar din po, yung kanyang common name, Bargerigar. Yung scientific naman po niyan ay Melopsittacus undulatus. Okay po, ito yung mula sa Australia. Sa conservation status po nito ay least concern. So hindi naman siya threatened, hindi siya endangered. Pero kahit po kits gagawin lang nating pet keeping po ay ayon sa IUCN, International Union of Conservation of Nature, ay itong least concern na parakeets ay kinakailangan din po natin na iparehistro sa DNR. Dahil ayon sa DNR, ito po ay napapabilang pa sa mga, hindi na natin masasabi na endangered species ito kasi least concern na nga ang sabi ng IUCN. Ngunit ayon sa mandato ng DNR na kailangan tumalima tayo sa Republic Act RA 9147. So ayon sa batas na to, kailangan ay ang parakeets po kasi ay non-CITES, pero napapabilang pa siya sa ipaparehistro. So yun po, kahabi NextTube TV, na kahit ilang piraso o kahit isang piraso lang na parakeet, pero kailangan pa rin po natin kumuha ng registration sa DNR. So, kailangan meron tayong legal source na pagkukunan nito para ma-issuean tayo ng deed of sale. Okay po, kahabi. Hope meron tayong natutunan. Ang parakeets po ay hindi naman siya treated na sa wild. Dahil marami naman po itong mapagkukunan ng distribution ng mga ibon. So, less concern na po yung kanyang status. So, hindi na po mahirap ang pagkuha ng permit, ngunit kailangan pa rin natin kumuha ng permit. Okay po, kahabi? So, ganun din po sa katanungan ng ating Nostrador Mouse. Gusto ko baby pa lang para turuan kung magsalita. Meron bang available? Okay po. So, kahabi, yung gusto niya ay may titrain niya yung kanyang mga ibon. So, pwede niyo kontakin si Bola Kenyo. Ay siya po ay nagbebenta o meron pang out na mga hand feed. Para sa hand feed kasi, kahabi, doon pa lang ay pwede nyo na po siyang turuan ang ating mga ibon. At ganoon din po kay kahabi Gray Aviary ng Cavite po, ay pwede nyo rin po siyang i-message. Meron din po siya mga pang hand feed para sa pagtitrain, para matrain natin ang ating mga ibon kung gusto nating turuan magsalita. So, kontakin nyo rin po yung ating nabanggit na mga breeder. Baka meron sila mga hand feed na tanungan din kahabi Jason Ayuman. Okay po, so kahabi, meron tayong natutunan sa mga kailangan sa pag-aalaga ng ibon. So, kailangan din natin, alamin din natin, kahabi, sa mga kailangan natin kung ano ang nais natin sa pag-aalaga ng ibon. At tulad nung kahabi natin, ang gusto niya ay maturuan magsalita. So, pet keeping siya. Okay po? Yun po ang kailangan natin sa pag-aalaga ng ibon, or gusto natin i-breed. Okay po? Kailangan pag-isipan natin. Tapos, kung gusto rin natin sa pagdating na araw ay ibenta rin natin itong ibon o yung mga progenies ng ating naparehistro pag dumami na po sila. So, kailangan pag-isipan natin, at ito ang ating mga kailangan para sa pag-aalaga ng ibon. Okay po, hope meron tayong natutunan. At ganoon din po sa tanong ng ating kahabi na si Danny Kugay. Sir, tanong ko lang kung ano pakain nyo sa Indian ringneck. Salamat po sa sagot and God bless. Okay po, so yun po ang isa ring sa kailangan natin na sa pag-aalaga ng ibon, yung
feeds. Kailangan paghandaan din natin ito. Okay po? So, paano natin paghandaan? Siyempre, ang budget. Tapos, kung ilang piraso yung ating alagaan. Kung ito kailangan, ayon lang sa budget natin sa pag-aalaga ng ibon. Baka naman marami tayong ma-acquire, marami tayong ma-avail. Pero pagdating naman sa pagkain, ay doon tayo nahihirapan. So, okay po, Danny Kugay. Ang aking pong pagkain ay unang-una po yung African mix. Okay po, mayroon, gumagamit din po ako ng chick booster at saka successor. Tapos bumibili rin tayo ng Prestige Loro Park ba tawag yan? Park. Tapos yung extra bird seeds, nuts grain mix for birds and parrots. Ito maganda to. Dahil marami mga nuts grain. Tapos sa mga dry, mga chili. At marami maganda tong extra bird seeds. So try nyo kahabi. So ito pwede nyo ma-avail sa online. Sa online ko lang ito mga nabili. Itong aking mga feeds. Tapos meron din akong sa mga maliliit, meron akong dry egg food sa mga parakeets at saka sa mga lovebirds ay pwede po ito sa maliliit na mga ibon. Okay po, yung African mix ko ay para sa lahat, sa mga medium bird ko at saka sa maliliit na ibon. So yun po kahabi, Danny Kugay, ito yung mga feeds ko. Tapos meron po akong mga alternatives na mga fruits and vegetables. So kung ano lang po yung available natin, yung mga murang vegetable at yung mga napapanahon na mga vegetables and fruits, yun po ang ipakain natin. Huwag tayo bumili yung mahal, yung wala sa season. Ang maganda, yun po ang isa rin po sa kailangan natin. Sa pag-aalaga ng ibon, napili natin kahabi yung mga mura na mga vegetable and fruits. Okay po, huwag tayo bibili yung hindi pa sa panahon kasi mahal po yan. Tapos at the same time kahabi, maganda kung magtanim tayo sa bakuran natin ng mga moringe o yung malunggay, talbos ng kamote, kangkong o sili or anything na pwede natin itanim sa paligid dahil ito po ay pandagdag natin sa ating ipapakain sa ating mga alagang ibon. Oregano, pwede rin po. Okay po. So, bayabas, basta anything na pwedeng mapagkukunan ay meron ako ditong charts kahabi na pwede nating ipakain sa mga ibon. So, yun po kahabi ang akin ibigay na advice sa mga pakain ko sa mga ibon. So, ito mga seeds ko ay ito ay binibili ko through Shopee sa online. Okay po. Meron tayong mga natutunan. At kung meron po kayong tanong, ay message nyo lang po ako sa susunod na video ay ating tatalakayin at pagtulong-tulungan natin. At ganoon din po sa maraming po salamat sa mga kahabi natin na patuloy din sumusuporta sa mga sagot ng ating mga kahabi. Maraming po salamat. Shoutout po sa inyo. So, sagutin din natin yung tanong ng ating kahabi na si Louie Lantada. Sir, meron po kayo video regarding paano malalaman or sign na malapit na mag-meet ang pair? Thanks po. Okay po, so meron po ako ang video na nakitaan natin na nagbaband na. Yun ang term dyan yung pag nagbaband na yung ating mga alagang ibon. Ito po yung isi-share ko, yung Indian ringneck. So, paano ko nakita na pwede na silang mag-pair dahil ay sila po ay nagbaband. So, sa flight cage po, okay, so ito, nakikita nyo, ay lagi silang magkatabi at para silang nagkukutuhan, yung naghahalikan, yun po ay senyales na ito yung sign na malapit na sila mag-pair. Okay po, so hindi na po ito magtatagal, ay magme-mate na po sila. So yun po yung palatandaan natin na ang mga ibon natin ay laging nagsasama. Yun ang mga sign na malapit na po sila. So yun lang po yung aking obserbasyon. So mas maganda kung makakasagot pa yung mga expert natin ng mga kahabi dyan regarding po sa mga sign na malapit na mag-mate. Yung iba naman through DNA kaya talagang sure na yon na pair na sila.
Ngayon, ipo-force pairing na lang natin sila. So, yun po ang natural ay 100% na sigurado tayo na lalaki at babae po. So, meron din naman kasi, meron din senaryo, lalo na sa mga lovebirds, na nagkukutuhan din sila, pero pagdating ng araw ay pares po sila hen or pareha sila kak. Meron mga ganong senaryo. Pero, bibihira lang siguro yung mga ganun nangyari. Pero mostly, ito yung mga nalalaman natin na mga sign na ang mag-pair na malapit na mag-mate kung lagi po silang nagsasama at laging nagkukutuhan. Yung bang laging naglalambingan. Okay po, so yun po yung aking maisasuggest lang, Kahabi Louie Lantada. Okay po, so maraming po salamat. So hopefully, meron tayong natutunan sa mga kailangan natin sa pag-aalaga ng ibon. So unang-una po, kumuha tayo sa legal source para pagdating ng araw ay hindi na po tayo mangamba. Tapos kailangan po ito ay ating iparehistro kung ito po ay nasasama sa mga listahan ng IUCN at saka ng CITES or non-CITES appendices. So kailangan pag nakalista, yun sa DNR ay kailangan po natin ito iparehistro. Okay po, maraming po salamat. So nais ko rin po ay shoutout ang ating mga kahabi natin dyan sa mga bagong subscriber, sa mga tagasunod natin, mga followers. Maraming po salamat. Shoutout po sa iyo, Kahabi Lester Arenya. Okay po, sa mga bagong subscriber natin. Shoutout po sa inyo. At kay Kahabi Darwin Lirona. Shoutout po. At kay Kahabi Gelial Carl. Okay po, shoutout ulit sa iyo, sir. Maraming po salamat sa inyong suporta. At ganoon din po kay George Duran, shoutout po. At kay Kahabi, last but not the least, kay Kahabi Rolly Biruko. Okay po, shoutout idol, bagong subscriber lang. Ako, gusto ko, pinapanood lagi ang inyong vlog. Maraming po salamat. Dami ako natutunan. Bago pa lang ako sa pag-ibon. Salamat idol from Baras, Rizal. Okay po, maraming po salamat Kahabi Rolly Biryuko. Okay po, at shoutout po sa mga taga Baras, Rizal dyan. Sa lahat ng mga mag-ibon sa Baras, Rizal. Maraming po salamat sa inyong suporta at shoutout po sa inyo. Okay po, ako din po ay nagpapasalamat dahil sa aking pagbabahagi kahit maliliit na bagay ay inyo pong na-appreciate at meron tayong natutunan kahit sa mga maliliit na bagay regarding po sa buhay mag-ibon. Okay po, maraming po salamat mga kahabi. So okay po kahabi, hanggang dito lang po muna ang ating video, talakayan. Hope meron tayong konting bagay lang na natutunan patungkol kung ano po yung mga kailangan natin sa pag-alaga ng ibon. Okay po, at kung nagustuhan itong video na to ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakipindot na rin po yung notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong video na ating upload regarding po sa buhay mag-ibon. Okay po, maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.